Hello everyone! May love shoutout. This is me, Mars Tani Vlog again. Ayan, today is my flight. Ayan, pa-flight po tayo papuntang Pilipinas. So, July 26. Ayan. 6 AM in the morning. Ayan. Before 6 AM pala. Ayan, madilim pa. Mag-aabang na po ako ng taxi. At, hindi natin alam kung anong oras darating ang taxi, kaya inagahan ko ng konti. My flight is alas 10 ng umaga. So ayan, nag-taxi po tayo and nandito na po tayo sa train. Nag-train po tayo para mas madali at hindi tayo masyadong mahirapan. Ngunit nabigla ako sa presyo. Ang laki ng tinaas ng pamasahe sa train, guys. Bali, 130 ang presyo niya. So, nabigla ako talaga. So, halos 700 sa peso. Pwede naman ako mag-bus. Dati ay nagbabus naman ako. Pero, dahil tumatanda na, bakit natin masyadong papagurin ang sarili natin, diba? So, yan. Nasa airport na po ako. Terminal 1 ng Hong Kong International. Ayan, pagpasok mo ng ay mayroong escalator na hindi ka na pwedeng maglakad, or kung gusto mo maglakad pa rin ay pwede rin habang para mabilis. Pero ako yata ang pinakaunang pasahero ng Cebu Pacific na sobrang aga. So ayan, marami na rin tao sa airport. Sobrang aga pa pero marami na pong tao. Sobrang aga din siguro ng kanilang flight. So, ayan, tumingin po tayo sa screen. Wala pa tayong dyan. Wala pa tayong flight gate and flight number. So, mag-aantay pa tayo kung saan tayong counter. Ayan, tingin-tingin tayo. So, mixed emotion ako dyan, guys, kasi uwi ako, graduation ng anak ko. Siyempre, masaya, excited. And at the same time, ay nag-aalala kasi baha that time sa Pilipinas, bumabagyo. So, ayan, prayer ko. Wala nang ulan nung araw na yan. Pero ang prayer ko sana ay hindi na tumaas ang tubig kasi ang tubig ay galing sa dam. So, ayan. Ikot muna tayo, guys, kasi sarado pa ang gate. Ang counter pala kung saan. So, ayan. Pakita ko sa inyo, guys, nag-iba na rin sila ng counter. Hindi na siya masyadong hirap yung mga dito. Kasi ikaw na mismo ang pag-print ng iyong ng boarding pass. So, ayan, nakapasok na po tayo. Hindi ko pala nakuhaan yung pagpasok ng gamit kasi ikaw na rin ang magkikilo ng iyong bagahe. So, ayan, papasok na po tayo sa loob ng plane. Ayan, guys. Cebu Pacific po, by the way, ang aking sinakyan. At maliit lang po siya. And Pampanga ang aking destination. So, ang mga halos kasabayan ko sa flight ay taga Norte. So, maraming mga Ilocano dyan, guys. So, Ilocano, kunti lang atang mga taga Pampanga dyan. So, naririnig ko nag-uusap kay mga Ilocano. Naantay ko may magsalita ng Pangasinan kasi baka may Pangasinan at may sasakyan, hindi tayo makisabay at magbayad na lang. Sige, yun yung ginagawa ko. Lalo na nung sa Manila ako bumababa kasi hindi ako sanay na mag-isa lang bumabiyahe. Lagi akong may sundo ang aking asawa. So, nakikipag-friend ako. O talagang friendly naman talaga ako sa mga pasahero para makisabay kasi natatakot ako, may phobia ako sa pagbiyahe mag-isa kasi alam niyo na sa Manila, diba, nasakay ka ng taxi, nababalitan na tatagain ka or tatagain ka sa bayad or hindi sila maayos, diba, nakakatakot sa
after ng taxi, magpabas ka ulit. So, nandun yung takot kasi matagal na rin akong hindi nag-i-stay sa Pilipinas. Once a year lang or twice a year ako nakaka-uwi. And lagi akong may sundo and nasasakyan na sumusundo sa akin ng aking asawa. So ayan, nakalipad na po tayo guys sa taas. Nasa Himpapawid na po tayo. Ayan, and syempre nagpipray tayo na maayos ang flight at makababa tayo ng lupa ng safe and sound, diba? Para sa ating pamilya. Kasi iniisip ko that time yung nangyari saan ba yun yung nahulog yung airplane, diba? So medyo may konting napapaisip tayo, pero talagang kung time mo na ay time mo na siguro, di po ba? Ayan, pababa na po tayo, palapag na, thank God. Magpapathank God ka na lang, pagbaba mo. Paglapag na airplane sa lupa, magpapathank God ka talaga. Excited na. Dalawang sasakyan pa tayo. From airport ay sasakay tayo ng van patungong Dao Terminal, bus terminal. And after Dao, sasakay naman tayo ng Padagupan or pa San Carlos. So ayan, waiting na po tayo ng ating luggage. Tapos na po tayo sa immigration. Ayan, tumulong si kuya. Napaka-safe po dyan kasi may camera na, may screen. Ayan, nasa van na po ako. 3 kami dyan, so nag-share kami, tig 150. Dati ay tig 200. Ito naman ay tig 150. Hindi sila pare-parehas, minsan 200 each. Minsan may 150, ayan. Tapos, pag hindi ka marunong-runong ay, sasabihin nila sa'yo ay 800, oo. At ikaw lang, sabi ko mag-aantay po ako kako kasi hindi naman matagal mag-antay kasi marami naman pong pasahero. So ayan, nakababa na po ako guys at sinundo po ako ng aking brother. Ayan, ngayon lang po yan bumaha ng ganyan sa mother side, sa aking mother. Ayan, doon po ako nag-stay muna kasi masyadong malalim po sa amin. So tinulungan po ako ng aking kapatid and ng aking bayaw, asawa ng aking pinsan. So nakasakay po ako ng kaya hindi po malaki ang aking baggage. Nagbawas po ako kasi sabi ng tatay ko ay walang masakyan kasi baha, hindi pwede ang sidecar na kaya ang ginawa ng kapatid ko ay naglagay siya ng nilagyan niya ng plywood yung ibabaw ng sidecar, doon po nilagay ang aking luggage. And ayan, tinulak po nilang dalawa at ako po ay nakasakay doon sa may driver na upuan and tinulak lang po nila. Ngayon ayan po guys, nakakalungkot din po kasi dyan po ay kung saan nalunod yung mga pananim ng aking tatay. So nakakalungkot, hindi ko alam, wala na akong balita kung nabuhay ba yung pananim ng tatay ko. Nakakalungkot lang kasi lubog talaga. Pag makita mo yan parang walang pag-asa, pero pag mga 2 days lang siguro yan na baha para may pag-asa pang mabuhay. Pero pag tumagal pa yan ng ilang araw, syempre mabubulok yung pananim, di po ba? Syempre nakakaawa din yung pagod kasi tatay ko po ay hindi na makasaka, bali minamanage na lang niya. Nag-uupa siya ng gagawa sa bukid niya and nagpapadrive din siya sa mga doon, mga apu-apuhan na papunta sa bukid at mag-utos na lang kasi hindi na niya kaya, nakabasto na po ang aking ama. So ayan, napakasipag niya kahit ganun ang edad ng aking ama ay hindi siya napapagod or hindi siya tumitigil na isipin yung kanyang mga pananim. So ayan, malapit na po ako sa aming bahay, sa bahay ng aking nanay pala, tatay. Ayan,
first time na nalooban din ng tubig ang bahay ng aking ama at ina. So, meron second floor yun, pero doon ako natulog sa kapatid ko kasi hindi inabot kasi bagong gawa yung bahay, hindi inabot yung kanyang sala, malapit na lang, kunting-kunti na lang. So syempre pagod tayo galing biyahe, so ayoko namang mababad sa malalim, although nabasa pa rin ako, pero syempre mas comfortable na yung pababa ka na hindi ka pababasa, diba? So ayun, grabe ang nangyayari sa climate change na talaga guys, kasi daming mga hindi dating nababaha ay talagang ngayon ay lubog. So yung bayan po namin guys ay talagang prone sa baha, lalo na yung aking kung saan nakatirik ang aking bahay, ang aming bahay ng mag-asawa, doon po ay unang-unang nababaha. Pero yung bahay ko naman ay planado, so elevated siya. So ang bali measure namin ang tubig ng aking asawa na nagpagawa kami, ngunit ngayon lang talaga siya inabutan. And may second floor din yun, kaya hindi ako masyadong nag-worry kasi doon sa taas ang aking mga anak, and meron din CR doon, and umakyat, lumulubog pa naman, nagpa-plus pa naman ang toilet, hindi kagaya sa baba na wala talaga. So ayun guys, papasok na po tayo sa bahay ng aking mother. So ayun, dadaanan natin ay mga kamag-anak ko na po yan guys, mga second cousin. So ayan, papasok na po tayo dyan. Ayan, at nakikita ko na, tingnan nyo yun ang sala ng pinsan ko, hinabot. Ayan, nakikita ko na, papasok po tayo dyan. Ayan, bahay ng aking modra at ang aking kapatid. Ayan, nakita ko na ang nanay. Ayan, si nanay. Ayan, thank you so much po guys. I love you all. God bless.